Ang bagal mo naman. Paano? Matanda ka na kasi. O agad-agad ka na. Naiinis na umaangil naman ang aswang kay Wana dahil hindi niya talaga ito maabutan. Hanggang sa naglaho pa ito sa paningin niya. Napatigil ito para hanapin kung nasa na ang batang si Wana. Ako ba nga'y nahanap mo? Nakita niya si Wana na nasa likod na niya at may hawak na itong kahoy. Kaya umangil ang aswang at sinugod ito. Pero mabilis lamang itong nailaga ni Wana. At dito, gamit ang kahoy na hawak, ay pinalo niya ang aswang sa binti. Kaya naman napahayaw ito. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Gusto ko lang sanang ibahagi ang pagpapatuloy ng kwento ni Wana, ang tamad na albularya. Matapos makaharap nila Mang Berto, Aling Berta at Wana ang aswang na bagong yanggaw, ay nagawa itong mapatay ni Wana sa tulong na din ng gabay nitong duwende at ng kapre. Kaya tinulungan pa siya ng mga ito na maiuwi ang kanyang mga magulang sa kanilang bahay. Maraming salamat sa inyo Nuno at sa iyo din Kapriti. Walang anuman. Basta palagi lang kami narito para sa'yo. Oo nga naman, tama. Tama siya. Tama. Sige, salamat. Hindi ko alam na may kaibigan pala akong kagaya nyo. Sana, kayo na lang lahat ang pinapagawa ko ng inuutos sa akin ng nanay. Nagkatinginan ang kapre at ang duwende at napagtanto nila na hindi pala sila dapat nagpakita kay Wana dahil naisip nila na baka palagi itong dumepende at maging tamad na ito lalo. Kaya dito ay walang nagawa ang dalawa kundi gumamit ng kanilang kakayahan ng pagpapalimot ng kanilang presensya mula sa bata. Kaya sabay na umihi ang duwende at ang kapre sa palad nila at may kung anong makinang na bagay na para mga pulbos ang nagpatulog kay Wana. At sa pagising nito ay wala silang matandaan sa mga nangyari. Maging si Aling Berta at Mang Berto ay ganoon din. Dito na din dumating ang matanda na nagbigay ng kwintas kay Wana at yumuko naman ang duwende at ang kapre dito. Dahil eto pala, si Lola Basha, ang tanyag na albularya na lola ni Wana. Lumapit ito kay Wana at umupo sa gilid ng natutulog na apo. Wana po, patawarin mo ang lola. Sana'y maunawaan mo na para din sa'yo ang ginagawa ko para hindi ka matunto ng kaaway natin. Lingid kasi sa kaalaman nila Aling Berta at Mang Berto, si Wana ay anak ng isang magaling na albularyang si Juanita na anak ni Lola Basha. Si Juanita ay nagkaroon ng karelasyon na anak ng pinuno ng mga mababarang nang hindi nito nalalaman. Na siyang dahilan ng paghihiwalay din nila ng lalaki nang malaman ni Juanita ang totoo dahil labag ito sa paniniwala nila bilang mga albularya na makipagrelasyon sa kasalungat ng kanilang paniniwala. At si Wana, ang batang nabuo ng pagkakasalang yun ni Juanita, kaya nang malaman ito ng pinuno ng mga mambabarang na lolo din ni Wana, ay inutos na ipapatay ang bata dahil nga maaari itong magtaglay ng kakayahan mula sa kanan at kaliwa at maging malakas dahil kapwa na taglay nito ang dugo ng albularya at dugong mambabarang. Ngunit hindi pumayag ang ama ni Wana kaya gumawa ito ng paraan para mapasabihan si Juanita. Kaya kahit may orasyon sa palibot ng bahay na kontra sa kanya kung saan andun si Juanita at ang kasisilang lamang na si Wana, pinilit na tong pumasok dahilan para manghina siya ng husto. At dito niya binalaan si Juanita at si Lola Basha na ilayo na ang bata dahil may balak itong patayin ng kanyang ama. Pero huli na dahil nagawa silang masundan ng mga mambabarang at ang mga alagad nitong aswang. Kaya sinabi ni Juanita sa kanyang ina na itakas na ang kanilang anak at pipigilan niya ang mga ito. Hindi pa sana aalis si Lola Sabel pero madami ang kanilang kalaban at alam niya na hindi niya kakayanin. Nay, pakiusap. Iligtas niyo po ang anak ko. Hindi ako papayag na magwakas ang buhay ng anak ko dito. Kaya pakiusap. Kayo na ho ang bahala sa kanya, Nay. Huwag niyong hayaan na matagpuan siya ng lolo niyang mambabarang. Bago sila umalis, ay humalik sa noon ni Juanita ang ama nitong mambabarang at nagwika na hiling na mabuhay ito ng payapa at masaya bilang normal na tao. Pero kung dumating man ang pagkakataon na magising ang dugo niyang mambabarang, ay piliin nito ang maging mabuti at mahal na mahal niya umano ito. Sofia anak, patawad. Pero gagawin ko ang lahat para hindi dito magwakas ang buhay mo. Balang araw, sana maging magaling kang albularya na siyang susugpo sa kasamaan ng angkan ng tatay mo. Sabay na nag-orasyon ang tatay at nanay ni Wana
para gumawa ng sa tagabulag para hindi ito maamoy o matunton o kaya naman ay maramdaman na may lahi itong mambabarang at albularya. Pinatakas na nila si Lola Basha kaya wala na nagawa si Lola Basha kundi dali ng apo at lumayo sa lugar. Sabay namang hinarap ng mag-asawa ang mga kalaban nila para makalayo si Lola Basha sa mga ito hanggang sa tuluyan na itong makalayo ng husto sa lugar. At dito ay alam ni Lola Basha na kapag siya ang mangangalaga sa bata ay manganganib ang buhay nito dahil hahabulin at hahabulin siya ng mga kalaban nila mga mambabarang. Kaya minabuti niya na iwan si Juana sa isang lugar para ipaampon at dito nga ay sakto naman na napada na mag-asawang Berto at Berta. Kaya nang makuha na mag-asawa si Juana ay pinasundan ni Lola Basha sa kaibigan nitong kapre at duwende ang mga ito at sinabihan na gabayan na tulungan ng kanyang apo. Patawad Sofia, apo, pero ito lang ang naisip ng lola mo para malayo ka sa kapahamakan. Kaya nang masiguro ni Lola Basha na ligtas na ang kanyang apo ay bumalik ito sa lugar kung saan ang kanyang anak na si Juanita. Pero napaiyak na lamang ito nang makita ang bangkay ng anak nitong si Juanita na katabi ng asawa nito na tatay ni Juana. Huwag kayo mag-alala, ligtas na ang anak niyo. Balang araw, siya ang gaganti para sa inyo. Inilibang na ni Lola Basha ang dalawa at umalis na din sa lugar. Pero sa pagdaan ng mga taon, ay isa-isang pinapatay ni Lola Basha ang mga aswang at mambabarang na pumatay sa anak nito. Yun nga lang ay hindi niya kaya ang pinuno ng mambabarang na mas malakas sa kanya dahil simula ng gabing pinatay nito ang sariling anak na tatay ni Juana ay ibinenta na nito ang kaluluwa sa kadiliman para lalo itong lumakas. Kaya naging aswang ito, kaya wala na magawa si Lola Basha rito. At yun ang nasa likod ng katauhan ng batang si Sofia na ngayon ay si Juana. Ginamot ni Lola Basha ang mga sugat ni Mang Berto at sinabihan ng kanyang apong si Juana na paggising niya ay magbabago na ang kanyang buhay dahil mukhang unti-unti nang nagigising ang kakayahan nito bilang albularya na may dugo na mambabarang. Matapos maayos si Mang Berto at Aling Berta at Juana ay umalis na ito ng bahay at iniwan na mag-anak na natutulog pa din. Kinabukasan, nagising nang walang maalala sina Aling Berta at Mang Berto habang tulog pa rin si Juana. Berto, ano nangyari? Bakit dito tayo natulog? Nagwika naman si Mang Berto na maging siya ay hindi niya din maalala kung ano ang nangyari. Ang alam lang niya ay pauwi na sila galing inuman. Teka nga, Juana? Gising! Juana? Bakit po, Nay? Istorbo naman kayo. Natutulog pa yung anak ko niyong maganda. Gising na nga muna. Bakit dito tayo natulog? Natatandaan mo ba? Malay ko po sa inyo, wala din ako maalala. Mga lasing yata kayo ni tatay, kaya dyan na kayo nakatulog. Paanong lasing? Hindi naman ako umiinom. Hindi bali na nga lang. Makapagluto na nga lang ng agahan. Gumising ka na dyan, Juana. Bumangon na nga si Aling Berta para magluto ng agahan nila. Samantalang, nagtimpla naman ng kape si Mang Berto at si Juana ay nakahiga pa rin. Juana, bumangon ka na nga dyan. Ibili mo nga ako ng itlog sa tindahan. At dito ay nayugyug na ito ni Aling Berta kaya wala na itong nagawa kundi ang bumangon. Eto ang pera, bumili ka ng itlog. Lumakad na nga si Juana papunta ng tindahan at habang papunta ito ng tindahan ay may nakita itong tumpukan ng mga tao. Nakita niya din ang mga kaibigan nitong si Nana at Bebeng kaya lumapit muna ito roon. Nana? Bebeng? Magandang araw. Anong meron dito? Bakit maraming tao? Ayun ano, tinan mo, may patay doon. Ang sabi nila, aswang daw yun. Aawa na, tagakabilang ibaya daw yan. Ganun ba? Ang tapang naman ng pumatay dyan na Bebeng. Nana, oo nga eh. Pero mabuti na yun at napatay. Wala nang aswang dito sa lugar natin. Sige, mauna na ako sa inyo. Inutusin pa ako ng nanay kong masungit na bubuli ng itlog sa tindahan. Sige, Juana. Lumakad na nga si Juana patungo sa tindahan ni Aling Paseng. Aling Paseng, magandang umaga po. Oh, Juana, magandang umaga naman. Bubili po ako ng itlog, Aling Paseng. Ilang itlog ba? Ilan po bang nandyan, Aling Paseng? Abay marami. Nasa 2 tray pa to, Juana.
Ilan po ba ang laman ng isang tray, Aling Pasing? Nasa 24 ang laman ng bawat isang tray. Bakit ba? Ilan po lahat kung 2 tray ang andyan? Eh di nasa 48. Yun lahat ang nandito. Okay po, Aling Pasing. Pabili po ng 3. Pambirang bata ka. Ang dami mong tanong. Pinabilang mo pa talaga sa akin. 3 lang naman palang bibilhin mo. 3 lang naman po kami sa bahay, Aling Pasing. Sinabi mo na lang sana sa akin na 3. Oh, eto na. Salamat, Aling Pasing. Ito po ang bayad. Pagdukot ni Juana sa bulsa nito ay marami pala itong pera. At naalala niya na binigyan pala siya ng mga ninong niya sa tubaan kagabi bago sila umuwi. At mula roon ay wala na itong maalala. Ang dami mong pera, Juana. Baka naman pwede mo nang bayaran ng utang mo rito. Oo nga, Aling Pasing. Bigay ng mga ninong ko sa akin kagabi. Pero wala po akong maalala ng pagkatapos. At hindi ko din po naalala na may utang po ako sa inyo. Naku, Juana ha. Umutang ka sa akin ng chichirya kagabi. Ang sabi mo bukas mo babayaran at gabi na. Oo nga no. Sige po, eto na po, Aling Pasing. Keep the change na po. Anong keep the change? 10 piso lang ito, Juana. Kulang pa nga ito sa lahat ng utang mo. Di sa susunod ko na lang po babayaran ng kulang, Aling Pasing. Paalam po. Lumakad na si Juana palayo ng tindahan. Kaya wala na lamang nagawa si Aling Pasing kundi mapakamot na lamang sa kanyang ulo. Andito na po ako, Nay. Bakit ang tagal mo, Juana? Bumili ka lang ng itlog, ang tagal mo nang nakabalik. Kasi po, Nay, tumingin pa po ako dun sa kumpulan ng mga tao. May patay kasi dun. Sabi nila, aswang daw. Ano? May patay na aswang? Apo, Nay, kahit tingnan niyo po dun. Halika nga, tingnan natin. Bigla silang pinigilan ni Mang Berto at sinabing magluto muna ito ng agahan nila bago ito makichismis. Parang titingnan lang naman eh. Nga, Nay, magluto ka muna ng agahan natin. Nagugutom na rin po ako. O siya, sige na, magluluto na nga. Nagluto na nga lamang ng agahan nila si Aling Berta at pagkatapos ay agad na silang kumain. Nanay, pwede po ba ako makapaglaro sa mga kaibigan ko? Sige, pero wag kang lalayo ah. Apo, sige po. Lumakad na si Juana patungo sa mga kaibigan nito na sina Bebeng at Nana pero hindi niya ito makita sa kanilang pinaglalaroan. Nasaan na kaya sina Bebeng? Hinanap niya ang mga ito pero hindi niya makita kaya binalikan na lamang ni Juana ang puno ng bayabas. At dito ay nakita niya na marami pa ding hinog na bunga pero may mga butas-butas na ito at nakita niya na ibon pala ang may gawa noon kaya naman itinaboy niya ang mga ito. Alis kayo dyan? Akin yan eh. Huwag mong tukain lahat yan. Nagulat si Juana na magsalita ang ibon na naiintindihan niya ito. Sinabi ng ibon na paano naman umanong sa kanya ang bunga ng bayabas. Ligaw na bayabas lang naman umano ito at wala sa bakod nila. Teka, nagsasalita ka? Nagwika ang ibon na hindi umano ito nagsasalita, kundi nagagawa lamang umano ni Juana na makaintindi sa kanya. At sinabi ng ibon na ang mga may kakayahan lamang na makaintindi ng mga hayop ay mga may lahing mambabarang na kaya makipag-usap sa mga alaga nilang insekto o sa mga alaga nilang hayop o hindi naman kaya ang mutya na taglay nito. Ano? Matya? Wala naman ako nun eh. Tsaka wala din akong lahing mambabarang. Teka, baka nga meron no? Baka mambabarang si Nanay Berta ko. Nagwika ang ibon na baka nga umano ganoon at namana niya ito kaya nagagawa siya nitong maintindihan. Ganun ba? Pero tiran mo naman ako ng bayabas, ibon ha? Ihintayin ko na malaglag. Nagwika naman ang ibon na bakit pa niya hihintay yung malaglag kung pwede niya namang akyatin para makuha ito. Nakakatamad. Nagwika ang ibon na sige umano at ikukuha niya na lamang ito ng ilang bunga. Kaya dito ay pinatas nga ng ibon ng ilang bunga ng bayabas at inilaglag yun kay Juana. Salamat. Ang bait mo naman. Sumagot naman ang ibon na paano umano. Aalis na ito. Mag-iingat umano ito at may mga gumagalang aswang sa paligid na nagpapanggap ng mga tao. Lumipad na papalayo ang ibon kaya hindi na nakapagtanong pa si Juana rito. Kaya kinain niya na lamang ang bayabas na bigay nito. Pagkatapos kumain ni Juana ay agad na itong lumakad muli at dito niya nakita ang mga kaibigan na si Bebeng at Nana na nagtitinda ng mga gulay kaya tinawag niya ang mga ito. Nana? Bebeng? Sandali.
Kanina ko pa kayo hinahanap. Andito lang pala kayo. Bakit Wana? May kailangan ka ba sa amin? Wala naman. Gusto ko lang sanang makipaglaro sa inyo eh. Naku Wana, ayaw namin sa'yo kasi ang daya mo eh. Kahapon, di mo kami hinanap. Natulog ka lang. Oo nga. Tsaka hindi din kami pwedeng makipaglaro ngayon Wana. Nagtitinda kasi kami ni Nana. Nagtitinda kayo ng gulay. Bakit niyo naman yung ginagawa? Para magkapera kami, Wana. Di naman kasi kami kagaya na may mga lupa at may mga alagang hayop. Kaya kami nagtitinda para magkapera. O, ganun ba? Sige, sisama na lang ako sa inyo, Nana. Bebeng? Talaga? Sisama ka sa amin magtitinda? Oo, wala naman akong gagawin. Nagtaka si Nana at Bebeng sa sinabi ni Wana dahil unang beses nila itong marinig na sasama ito sa kanila dahil ang alam nila ay palagi na lang itong tinatamad. Pero bago tayo maglako, punta muna tayo sa tindahan ni Aling Pasing. Lilibre ko kayo din ng maiinom. Eto, may pera ako. Talaga, Wana? Oo, kaya tara na. Lumakad na nga ang tatlo papunta sa tindahan ni Aling Pasing para magmerienda. Aling Pasing, pabili nga po ako ng maiinom. Aba, Wana, Bebeng, Nana, magandang araw. Magandang araw din po, Aling Pasing. Aling Pasing, 3 soft drinks po para sa amin. Ito po yung bayad Aba, nanlilibre ka ba sa kanila, Wana? Apo, Aling Pasing, kasi may pera naman po ako nabigyan ng mga ninong ko po, hindi ba? Tsaka tutulungan ko po sila Bebeng at Nana na magtinda. Ganun ba? Ang bait mo namang bata. O siya, maupo muna kayo dyan. Ito ang soft drinks nyo. Naupo muna ang tatlo at uminom ng soft drinks sa tindahan ni Aling Pasing. Nagkwentuhan din sila patungkol sa bangkay ng aswang na napatay. Aling Pasing, nakita niyo ba kanina ang bangkay ng aswang? Oo mga bata, nakita ko. Mabuti sinabi nyo. Huwag muna kayo magpapagabi sa daan at delikado. Balita ko, may gumagalang mga aswang dito sa baryo natin. Pamilya ata nang napatay. Baka gustong maghiganti. Ano po, Aling Pasing? Nandito ang pamilya ng napatay na aswang? Hindi ako sigurado, Nana. Pero mas maigi na mag-iingat. Sabihan nyo ang iba nyong kakilala, ha? Totoo siguro yun, Aling Pasing. Kasi yun din ang sabi sa akin ng kaibigan kong Iban kanina. Napatingin naman sina Bebeng, Aling Pasing at Nana sa sinabi ni Wana at tumawa naman ang mga ito. Anong sabi mo, Wana? Sinabi ng ibon sa'yo? Ay naku, baka tulog ka pa ha? Oo nga naman, Wana. Paano magsasalita yung ibon? Totoo ang sinasabi ko sa inyo, Aling Pasing. Bebeng, Nana, kausap ko yung ibon kanina sa may puno ng bayabas. Ay naku! Palagay ko, nakatulog ka na naman, Wana, kakahintay mahulog ang bayabas sa puno. Kaya ka siguro nananaginip nang nagsasalita ang ipon. Tumawa naman sila dahil ayaw nga nilang maniwala kay Wana. Kaya hindi na lamang sila pinansin ni Wana at uminom na lamang ito ng soft drinks niya. Matapos silang makapagpahinga sa tindahan ni Aling Pasing, ay lumakad na silang tatlo para maglako ng gulay at kasama na nila si Wana. Bebeng, saan tayo maglalako? Hindi ko pa alam, Nana. Basta ikot-ikot na lang tayo sa baryo. Doon tayo maglako sa labas ng baryo natin, Nana. Bebeng, doon kina Miss Minchin. Bibili yun sigurado. Ang layo naman ng bahay ni Miss Minchin sa baryo natin, Wana. Kaysa naman dito tayo maglalako. Wala namang bibili sa atin dito. At puro may tanim na gulay ang mga tao dito sa baryo. Tama nga si Wana, Bebeng. Nga no. Kahit tamad kaming San Wana, matalino ka naman. Sige, doon tayo sa baryo nila Miss Minchin. Lumakad na nga ang tatlo para maglako. Habang papunta sila sa baryo ng kanilang prinsipal, ay may mga ilan-ilan ding bumibili sa kanila ng mga gulay. Ayos pala dito, Bebeng, Kahit pa paano, may bumibili sa atin. Nga, Nana. Tama pala na sinunod natin si Wana. Sabi sa inyo, Dumating na sila sa baryo ng kanilang prinsipal, kaya agad na silang dumiretso sa bahay nito. Tapo? Miss Minchin? Bumukas naman ang pinto at ito na nga ang kanilang prinsipal. O Wana, ano ginagawa mo dito? Kasama mo ba yan si Bebeng at Nana? Kasi po, nagtitinda po kami ng gulay.
pag walang pasok para po may kita kami. Naku, Wana, huwag mo na akong utuin. Alam kong si Bebeng at Nana ang nagtitinda. Pero ikaw, alam ko namang hindi. Sinamahan ko nga po sila Bebeng sa inyo. Bili na po kayo ng gulay, Miss Minchin. Kakabili ko lang ng gulay. Marami pa ako dyan. Sa susunod na lang. Ang sama niyo naman pong principal, Miss Minchin. Malayo pa po ang nilakad namin. Tapos hindi man lang po kayo bibili sa mga estudyante niyong masisipag at magaganda. Naku, Wana, hindi uubra sa akin ang paawa-awa mo. Kaya sa iba na lang kayo magtinda. Sige po, Miss Minchin. Tari na, Wana. Sabi sa'yo, hindi siya bibili sa atin. At dito ay may dumaan namang ilang mga tao na kababaryo ng kanilang principal. Kaya naman inalok ito ni Wana. Ale, Manong, bili na po kayo ng gulay namin para po makauwi na po kami. Malayo pa po kasi kami at inihatid naman sa principal namin ang order niyang gulay. Pero hindi naman niya kinuha at hindi niya po kami binayaran. Anong pinagsasasabi mo, Wana? Wala akong ino-order na gulay sa inyo. Nakita ni Miss Minchin na pinagtitinginan siya ng mga tao at nagpapaawa naman ang tatlong bata. Kaya wala itong nagawa kundi bilhin ang mga gulay ng mga ito. Sige na, Wana, akin na yan. Bibilhin ko na lahat para makauwi na kayong tatlo. Ayan, Bebeng. Nana, ilagay niyo lahat sa loob nila Miss Minchin ng mga gulay. Pinasok nga ng dalawa sa loob ang bilao ng mga gulay at lumabas na sila. Iwan niyo muna ang mga bilao para may paglagay ako ng mga gulay. O magkano ba lahat yun, Wana? Mura lang po yun, Miss Minchin. Nasa 1,000 po lahat yun. Ano ka mo? Gulay lang. Aabot ng 1,000. Mahal na po talaga ang mga gulay, Miss Minchin. Kaya po ang magtanim. Grabe namang gulay na tinda nyo. Ano ba yon? Ginto ba yon? Ang mahal naman. Ay nako. O ito na nga lang ang bayad ko. Oh, salamat po, Miss Minchin. Tara na, Bebeng. Nana. Nagpaalam na ang tatlo sa kanilang principal na wala namang magawa si Miss Minchin kundi mapaiyak sa biniling gulay na halagang 1,000. Nana, Bebeng, tamang-tama. Tagli-500 kayo. Oh, ang laki naman ito. Salamat, Wana. Nga, Bebeng. Ngayon lang ako nakahawak ng 500. Paano ka, Wana? Dapat natin ito sa 3. Ayos lang ako, Bebeng. Alam ko na mas kailangan niya yan eh. Saka gulay niyo naman yun. Sumama lang ako sa pagtitinda. Maraming salamat talaga, Wana. Uwi na tayo? Tanghali na pala. Umuwi na nga ang tatlo pabalik ng kanilang baryo. Dahil tanghaling tapat na pala at hindi nila namalayan ng oras. Dahil nga busog kanina ang mga ito. Mabuti pa, nang tayo dumaan sa shortcut. May nalalaman ka bang mabilis sa daan pawi sa bari natin, Bebeng? Wana, dun sa may kakahoyan, paglampas natin dun, bari na natin agad ang kasunod. Kung sa daan kasi tayo, iikot pa tayo. Dun tayo dumaan para mabilis. Pero Bebeng, hindi ba sabi nila, nakakatakot dumaan sa kakahoyan? May nagpapakita daw doon ng mga engkanto at maligno, kaya nga walang dumadaan dun eh. Paggabi lang ni Nana, umaga naman ngayon. Sigurado ka dyan, Bebeng, ha? Nana, tira na. Lumakad na nga ang tatlo at dumaan nga sila sa kakahuyan na sinasabi ni Bebeng na alam niyang mas mabilis pa uwi sa kanila. Nang nasa kakahuyan na sila ay tinahak nila ang daan na dinadaanan ng tao dahil mahawan ito. Habang naglalakad ay may narinig si Wana na bungisngis ng isang kabayo kaya pinatigil niya sila Nana at Bebeng. Sandali, Nana. Bebeng, tumigil kayo. Narinig niyo ba yun? Ang alin, Wana? Wala naman kaming naririnig. Nga, Wana? Ano ba yun? May narinig akong bungisngis ng kabayo. Kabayo? Wala namang kabayo dito, Wana. Hindi kayo tikba lang yun, Bebeng? Kasi sabi ng lola ko, lumalabas daw ang mga maligno at engkanto kapag tanghaling tapat. Wala yun, Nana? Guni-guni na naman ni Wana yun. Nagpatuloy muli sa paglalakad ang tatlo at dito ay hindi lamang si Wana ang nakarinig ng muling may bumingis-ngis na kabayo. Dahil pati na sina Bebeng at Nana ay narinig na yon. Ayun na naman. Narinig na namin, Wana. Bungis-ngis nga ng kabayo. Anong gagawin natin? Ngayon, mukhang binabagat yata tayo ng tikpalang Bebeng, Wana. Kinabahan na si Bebeng at Nana. Samantalang,
Hindi naman nakaramdam ng kaba si Wana, kaya sinabihan niya sina Bebeng at Nana na sumunod lang sa kanya. Bakit, Wana? Alam mo ba ang daan? Hindi pa nga, pero parang may nagtuturo sa akin na dito tayo tumaan. Wala na nagawa sina Nana at Bebeng, kundi sundan na lamang si Wana na ngayon ay nauna na sa kanila. Habang naglalakad sila, ay naririnig pa rin nila ang bungisnges ng kabayo at palakas ito ng palakas na tila papalapit sila sa nilalang. Wana, saan ba tayo pupunta? Parang hindi naman ito ang daan papalabas ng kakahuyan. Hindi nga, Bebeng, pero hindi din tayo makakalabas kung hindi natin papakiusapan ng tikbalang kasi ililigaw niya tayo kaya puntahan natin siya. Anong sabi mo, Wana? Pupuntahan natin ang tikbalang? Nana, basta magtiwala lang kayo sa akin. Nagulat naman sina Bebeng at Nana sa ipinapakita ni Wana. Ibang-iba ito sa kakilala nilang Wana ng tamad. Hindi kagaya ngayon na matapang, kalmado at matalino. Kaya wala na silang nagawa kundi sundan na lamang si Wana. Hanggang sa napadako sila sa isang lugar na tila napapalibutan ng mga kawayan. Wana, natatakot na kami ni Nana. Balik na lang tayo. Huwag kayong matakot. Akong bahala sa inyo. Nang makapasok na sila sa kumpul ng mga paikot na kawayan, ay dito na tumambad sa kanila ang isang tao na may ulo ng kabayo na pinanggagalingan ng pagbungis-ngis. Dito pala ang langgam mo, ha? Nahimatay naman sina Bebeng at Nana sa takot nang makita ang nilalang at tanging si Wana na lamang ang hindi natinag dito. Tinan mo yung ginawa mo sa mga kaibigan ko. Nahimatay tuloy. Paano mo natunto ng lugar ko? Ngayong nililigaw ko kayo. Nililigaw? Ang dali lang naman matunto ng daan. Pero gusto lang kitang puntahan at kausapin para tanungin kung bakit mo kami inililigaw. Gawain ko naman talaga manligaw ng mga tao. At nakakatawa. Silbahe ka palang tikbalang ka. Nanliligaw ka ng mga tao. Hindi nakakatawa yan, ha? Nakakapagid kaya yun. Bakit hindi ka natatakot sa akin? Bakit naman ako matatakot sa'yo? Sino ka ba? Mas nakakatakot pa nga sa'yo ang nanay ko, eh. Dito na nakita ng tikbalang ang kwintas ni Wana kaya tinanong niya ito. Saan mo naman nakuha yung kwintas na yan? Eto ba? Bigay ito sa akin ng matandang babae. Gusto mo ba to? Ibibigay ko sa'yo ito. Basta palabasin mo lang kami ng mga kaibigan ko ng ligtas sa lugar mo. Nagulat naman ang tikbalang sa alok sa kanya ni Wana. Marahil ay hindi niya alam na ang kwintas niya na suot ay nagtataglay ng mutya kaya siya nito natunton. Muling sinubukan ng nilalang si Wana kung totoo ang sinasabi nito. Ibigay mo sa akin ang kwintas na yan at sinisigurado kung makakalis kayo rito. Walang pag-aalinlangan na hinubad ni Wana ang kwintas nito at ibinigay sa tikbalang. Kaya nagulat ito sa ginawa ng bata. Eto na, pero pag nakita mo ang matandang may-ari niyan, huwag mong sabihin na ibinigay ko sa'yo, ha? Baka kasi magalit sa akin. Ibinigay ko din sa'yo ang bigay niya. Tumawa naman ang nilalang kay Wana at nagwika. Bakit mo naman ibinigay agad ang kwintas? Paano kung nagbibiro lang ako? Paano kung nagsisinungaling lang ako? Madali ka talagang mauto. Hindi ka naman ganun, eh. Alam kong mabait ka naman. Nababagot ka lang. Kasi ako minsan, ganun din. Natatamad ako. Kaya pareho lang tayo. Kaya alam ko na hindi ka masama. Muling napahanga ni Wana ang tikbalang sa sinabi nito. Kaya wala na nagawa ang tikbalang. Kundi ibalik kay Wana ang kwintas at nagwika. Hindi ko na lang kukunin ang kwintas sa'yo at makakalis na kayo ng ligtas dito. Talaga? Isigurado ka? Nagwika ang tikbalang na oo mano at dito ay yumuko pa ito sa harap ni Wana. Kunin mo ang gintong buhok sa batok ko. Ano? Kukunin ko ang gintong buhok mo? Bakit ko naman gagawin yun? Muling natawa ang tikbalang kay Wana dahil napaka-inosente nito. Sinabi ng tikbalang na kapag taglay niya ang gininto ang buhok umano nito, ay maaari siya nitong utusan ng kahit na ano at siya na ang magiging amo nito hanggat nasa kanyang pagmamayari ang gintong buhok niya. Ilang albularyo na din at antingero ang sumubok umano na kunin ito sa kanya pero lahat sila'y nabigo at dahil natutuwa ito kay Wana ay kusa niya itong ibibigay sa kanya. Magiging amo mo ako pag kinuha ko ang gintong buhok mo? Nagwika ang tikbalang na oo mano. Ayoko nga. Nakakatamad na magpakain ng mga alaga namin mga hayop. Tapos dadagdag ka pa. At saka yung gintong buhok mo, baka kunin lang yun ni nanay sa akin at isasangla. Kaya mawawala din yun. Kaya kung ako sa'yo na lang yun.
Basta magkaibigan na tayo at huwag mo na kaming ililigaw. Tumawa naman ang tikbalang kay Wana. Dahil sa dami ng gustong maghangad ng gininto ang buhok niya, ay eto siya ngayon sa harap ng isang bata. Tinatanggihan ng kanyang alok na maging alagad niya. Teka, ano nga palang pangalan mo? Nagwika naman ang tikbalang na siya umano si Buhawi, ang prinsipe ng mga tikbalang. Prinsipe ka? Napakasinungaling mo namang tikbalang. Kung prinsipe ka, bakit ka nakatira sa kawayanan? Magsasalita pa sana ang tikbalang na hindi naman ito ang totoo niyang lugar, pero hindi na siya pinakinggan ni Wana. Naku, huwag mo na akong atain. At tulungan mo na lang akong gisingin ng mga kaibigan ko nang makauwi na kami. At lagot na naman ako nito kay nanay. Lumapit ang tikbalang kay Wana at pumwesto ito na parang kabayo at sinabing pasakayin niya ito sa likuran niya at ihahatid niya ang mga kaibigan niya at saka si Wana pa uwi. Ihahatid mo kami? Pero paano ako papasakayin sa likod mo sina Bebeng at Nana? Ay tulog nga sila. Sinabi ng tikbalang na buhatin niya umano ang mga kaibigan nito at kaya niya naman itong mabuhat dahil malakas ito. Paano? Ang taba-taba kaya ni Bebeng. Nagwika ang nilalang na basta subukan na lamang niya umano, kaya dito ay ginawa nga ni Wana na buhatin ng kanyang mga kaibigan para mapasakay sa likod ng tikbalang. At dito ay nabuhat nga ni Bebeng at Nana nang walang kahirap-hirap na tila ang gaan lamang ng mga ito. Dito na sinabi ng tikbalang sa kanya na ang kwintas ni Wana ay may taglay na mutya, isang mutya na tinatawag na bahaghari, isang mutya na may kaakibat na 7 kakayahan. Ito ay ang bilis, talino, lakas, katapangan, katatagan, proteksyon sa orasyon at lason, at ang kakayahang manggamot. Napakahirap umunong makuha ang mutya na ito dahil lumilitaw lang ito kapag nagpapakita ang bahaghari at nawawala kasama nito. Pero ang alam niya ay may isang albularya dati na may taglay na mutya na kagaya ng sa kanya at Juanita ang pangalan nito. Pero patay na umano ito nang makasagupa niya ang maraming mambabarang kasama ng pinuno ng mga ito na si Carrion. Napabuntong hininga na lamang ang tikbalang nang makita niya na hindi pala nakikinig si Wana sa kanya at tulog na pala ito. Wala na siyang nagawa kundi ihatid ang mga bata sa kanilang mga bahay. Unang hinatid nito si Nana, sunod ay si Bebeng at ang panghuli ay si Wana. Dito din nakita ng tikbalang ang kapre at ang duwende na gabay ni Wana na nagtaka din kung bakit kasama ito ni Wana. Agad na kinuha ng kapre ang tulog na si Wana sa likod ng tikbalang kaya nakatayo ito ng tuwid. Sinabi ng duwende kung ano daw ang ginawa nito sa alaga nila. Sumagot naman ng tikbalang na wag silang mag-alala dahil wala itong ginawa sa bata. At sa katunayan nga ay sumumpa ito ng katapatan sa batang si Wana na maging gabay nito. Hindi naman makapaniwala ang duwende at ang kapre sa narinig dahil nga kilala nila ang tikbalang na malakas at mapaglaro at pasaway din ito. Kaya nga itinakwil ito sa kanilang kaharian. Hindi umano sila papayag na paglaruan ito ang kanilang alaga. Pero inulit ng tikbalang na hindi ito naglalaro at totoo ang kanyang sinasabi sa kanila. At sa pagbabangayan ng tatlo ay napatahimik sila nang magsalita si Wana na nakahiga na sa papag at tulog. Tumahimik nga kayo? Ang ingay nyo? Natutulog ang bata dito? Natahimik ang kapre, tikbalang at duwende nang sitihin sila ng kanilang among si Wana na ngayon ay tulog na. Narinig naman nila sa loob ng bahay na nagbabangay na mag-asawang Berto at Berta dahil nga nawawala si Wana. Pinagalitan ni Mang Berto si Berta kung bakit umano hinayaan nito na sumama si Wana sa mga kaibigan nitong si Bebeng at Nana na parehong hindi pa din nakakauwi. Hinahanap kasi nila ang tatlong bata dahil gabi na ay hindi pa sila nakakauwing tatlo. Kaya tiningnan ng duwende at ng kapre ang tikbalang. Pero sinabi ng tikbalang na inihatid na umano niya ang mga bata sa mga bahay nila. Ilang sandali nga lang ay dumating ang nanay ni Bebeng at Nana para ipaalam na nakauwi na ang mga anak nila at natutulog lang pala ang mga ito sa kwarto. Para naman mapansin nila ang natutulog na si Wana sa likod ng bahay sa may papag, ay gumawa ng ingay ang kapre kaya lumabas ng likod bahay sina Aling Berta at Mang Berto. Dito na nila nakita si Wana na natutulog ng mahimbing sa papag. Kaya nagtaka ang dalawa dahil kanina pa sila naghahanap sa anak at andito lang pala ito sa likod ng bahay nila. Salamat naman. Berto, andito lang pala ang anak natin. Kahit pasaway at tamad ito minsan, mahal na mahal ko to.
Niyakap ni Berta ang natutulog na si Juana at napapaiyak ito nang malaman na ligtas itong nakauwi, kaya maging si Berto ay napaluha na rin. Pinagmamasdan lamang sila ng mga gabay nito mula sa itaas ng puno ng mangga na ngayon ay 3 na. Binuhat na ni Mang Berto ang natutulog na anak at ipinasok sa bahay nila at sinabihan ng asawa nito na huwag itong pagalitan pag nagising ito. Kaya naman kinabukasan, maagang nagising si Juana. Mas nauna pa itong nagising sa kanyang mga magulang dahil ito ang araw na pupunta sila sa kanyang tiya Bebang sa kabilang baryo para makifiesta. Mauuna sila doon ng ilang araw bago ang fiesta dahil tutulong sila sa paghahanda. Kaya naman sabik na sabik si Juana dito, kaya maaga itong nagising at nagtimpla na ng kanyang kape. Ilang sandali lang, nagising na din si Aling Berta at nagulat pa ito nang makita ang anak na si Juana na nagkakape na sa mesa. Mga araw nanay kong mukhang mambabarang. Anong mambabarang? Ang aga-agawa na ha, tigilan mo ko. Baka masapuyong kita dyan. Mabuti pa, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Sino po ang inom ng kape? Eh malamang ako. E di ko magtimpla, ikaw naman po ang inom nay. Hey nako, ikaw talagang bata ka. Sinumpong ka na naman ang katamaran mo. At si Aling Berta na lamang ang nagtimpla ng kanyang kape at umupo na din ito sa mesa. At habang nagkakape ito, panay naman ang titig ni Juana sa kanya. Oh, bakit? Ano na naman, Juana? Nanay, dapatin niyo nga po ako. May lahi ba kayong mambabarang? Ikaw, kanina ka pa ha? Ano pinagsasasabi mo na may lahi akong mambabarang? Wala ha? Eh kasi, sabi sa akin ng kaibigan kong Ibon, baka daw naman ako sa mga magulang ko na may lahing mambabarang, kaya nakakaintindi ako ng salita nila. Hay nako, Juana, tulog ka pa yata ha? Ano nakakaintindi ka ng salita ng ibon? Nasisiraan ka ba ng bait na bata ka? Lumabas na din ng kwarto si Mang Berto at nagulat ito nang makita ang anak na si Juana na maagang nagising, kaya naupo na ito sa tabi ng anak at inutusan ng asawang si Berta na ipagtimpla ito ng kape. Kahit ako nagulat sa batang yan, nauna pa sa akin na magising. Eh kasi tay, excited lang po ako na pumunta kay na Tia Bebang para makipiesta po. Ah, kaya pala ang aga mong nagising dahil pala ron. Nagwika naman si Mang Berto na sige na umano at aalis na sila mamaya-maya, kaya maghanda na ito. Matapos magagahan ng mag-anak ay umalis na sila para tumungo sa lugar ng kapatid ni Mang Berto na si Aling Bebang. At dahil may kalayuan ng lugar ay tanghali na silang nakarating na mag-anak, sakay sa kanilang kalabaw na may karo at may dala pa silang mga gulay at mga pangsahog. Ilan ding mga manok na kanilang ambag sa fiesta. Masaya naman silang sinalubong ng kapatid ni Mang Berto at ng anak nito. O Berto, Berta, mabuti nandito na kayo. Pahalik nga ako sa pamangkin kong cute at maganda. Ang baho niya naman po Tia Bebang. Pasensya ka na Juana. Marami kasing ginagawa ang Tia Bebang mo. Hay nako, namiss kita. Pahalik nga ako ulit. Niyakap ni Aling Bebang si Juana at pinaghahalikan dahil nga tuwang-tuwa siya dito. Nay naman, pinanggigigilan niyo na naman si Juana. Ay ano ba magagawa ko? Namimiss ko ang pinsan mo. Hayaan mo na ako, Mila. Tulungan mo na lang Tia Berta at Tio Berto mo. Apo, Nay. Sige ho. Binabana ni Mila ang mga dala niya at pinasok sa loob ng bahay. Halika kayo para makakain na muna kayo. Pasensya na wala pa si Lando. Mamaya pa siguro babalik yun. Pumunta pa ng bayan. Pumasok na muna sila at pinaghanda ng pagkain nila Aling Bebang. Kaya naman kumain na sila. Oh, ang sarap naman ito Tia Bebang. Ang galing niya talaga magluto. Hindi kagaya ni Nanay Berta. Anong ibig mong sabihin, Juana? Na hindi ako masarap magluto? Ganun ba? Nagsasabi lang naman po ako ng totoo, Nay. Ah, ganun pala ha? Sige. At ikaw ang magluto ng pagkain mo sa bahay. Pero lang po, Nay. Kayo naman, nagkagalit agad. Nagwika naman si Mang Berto na parang hindi pa umano nasanay si Berta sa anak niya na palagi siyang inaasar. Kaya tumahimik na lamang si Aling Berta at kumain na lamang sila. Habang kumakain sila ay bigla namang may tumatawag sa labas ng bahay nila Aling Bebang. May mga tao na dumating at may buhat-buhat silang bata na walang malay. Humingi sila ng tulong.
Kaya naman kaagad na lumabas si Aling Bebang at Mila para tingnan ito. Ano po yun, Nay? Huwag ka na makiusyoso. Kumain ka na lang dyan, Wana. Tapos na po ako, Nay. Sumunod din si Wana sa kanyang tiya Bebang. Wana, tingnan mo tong batang to. Ay nako, pasaway talaga. Samantala, tiningnan ni Aling Bebang ang bata at nalaman niyang nalason ito ng isang manlalason. Ipasok na sa bahay. Kawawa naman. Napagkatuwaan siguro ito ng salot na manlalason. Ano, Nay? Pati ba naman bata? Hindi pinatawad? Alam mo naman, Mila, nakapag-anib sa kasamaan. Walang pinipili. Napakasama naman ng taong yun. Nag-aasik na naman nga sila ng kasamaan. Magpipiesta pa naman tayo. Tsak marami na naman itong mabibiktima. Ginamot ni Aling Bebang ang bata pero nahirapan ito dahil malakas ang gumawa nito at hindi niya kaya. Dahil hindi naman siya ganap na albularya. Dahil isa lamang siyang manggagamot at hindi sapat ang kakayahan na labanan ang mga ganitong gawain. Ay nako, hindi ko kaya magamot ang bata. Malakas ang gumawa ng paglason sa kanya at mas malapit lang ito kaya kinukontra ang dasal ko. Ano gagawin natin, Nay? Hindi ko alam, anak. Mukhang gusto niya talagang makuha ang batang ito. Napaiyak naman ang mga magulang ng bata dahil namumutla na ito. Pero dito na lumapit si Wana at may dala itong luya. Ginuhitan ni Wana ng pakrus sa noo ang bata gamit ang luya na may binubulong-bulong pa ito. Pati na sa dibdib at mga pulso nito sa kamay at sa talampakan. Ayun, hindi na kayo makukontra ng manlalason, Tia Bebang. Hindi natatalab ang orasyon niya sa bata, kaya mapapagaling niya na po siya. Subukan niyo po ulit, Tia. Nabigla naman si Aling Bebang sa ginawa ni Wana, pero sinunod niya na lamang ito, kaya muli siyang umusal ng dasal. Napantanggal ng lason sa bata at pinainom muli ito ng tubig na may dasal at dito na sumuka ang bata. Nawala na ang pamumutla nito, napakabaho ng isinuka nito na itim na likido na sobrang lapot. Ay nako, salamat. Naisuka ng bata ang lason, ligtas na siya. Talaga, Nay? Mabuti naman. Maraming salamat sa iyo, Wana. Wana, paano mo nalaman ang dasal na pangharang? Ano po? Dasal po na pangharang? Yung ginawa mo kanina sa batang yon habang gumuguhit ng krus sa noo niya. Ewan po, Tia Bebang. Kasi naiisip ko lang po yun. Parang may nagtuturo sa akin. Na yun ang gawin ko. Nagkatinginan si Mila at Aling Bebang. Pero hinayaan na lamang nila si Wana dahil nagsasabi naman ito ng totoo sa kanila. Kaya sinabi ni Aling Bebang sa magulang ng bata na iuwi na ito at palaging maglagay ng luya sa katawan nito para na din hindi ito basta-basta malapitan. Nagpasalamat na ang ama at ina ng bata at umuwi na sila. Kaya balik naman sa paghahanda sina Aling Bebang at Mila. Berto, hindi na yata nasabi sa akin na marunong pala manggamot itong si Wana. Anong sabi niyo, Ate Bebang? Si Wana ko? Marunong manggamot? Totoo naman, Mila. Hindi ba? At hindi ko nga magamot kanina ang batang yon. Pero nakagawa siya ng paraan na kahit ako ay hindi ko naisip. Palagay ko, magiging albularyo itong si Wana. Naku, Ate Bebang, pag nagkataon, edisyon na si Wana, ang tamad na albularya. Napakatamad kaya niyan. Bata pa kasi si Wana, Berta. Pero nakikita ko, mukhang hindi malayong maging albularya siya. Hindi ba, Mila? Oo, Nay. Ang galing ako ni Wana eh. Wala naman po akong ginawa, Ate Mila. Nilagyan ko lang ng luya ang bata kanina. Pero kung hindi mo ginawa yon, baka na paano na yung bata kanina, Wana? Hayaan na nga natin. Mabuti na lang na naligtas natin yung batang yon. Balik na nga sila sa dati na paghahanda sa fiesta. At dumating na din ang asawa ni Aling Bebang na si Mang Lando. At kagaya ni Aling Bebang ay tuwang-tuwa din ito kay Wana. Kaya binigyan niya ito ng pera at sinabing mamasyal ito sa plaza. Dahil may perya umano doon at maraming namimili. Salamat po, Tio Lando. Mabuti pa kayo. Hindi kuripot. Hindi ko gaya nila nanay at tatay ko ng mga kuripot. Anong kuripot? Ikaw, kanina ka pa ha? Mabubukulan ka na talaga sa akin. At totoo naman, Nay. Ang kuripot mo nga na magbigay ng baon. Tara na nga, Ate Mila. Nagagalit na naman ang nanay kong masungit. Tumakbo na si Wana na palabas ng bahay. Nahila-hila si Mila.
Kaya wala na nagawa si Aling Berta, kundi mapabuntong hininga na lamang sa kakulitan ng kanyang anak. Pumunta na sila ng plaza para mag-ikot at tumingin ng mga paninda at mag-ikot na din sa perya. Dahil hapon na, marami ng mga tao sa perya. Kaya naman masayang naglaro sa perya si Juana at si Mila. Tumaya sila sa mga palaro at panay-panalo ang mga ito ng sunod-sunod. Kaya ang ibang tao sumasabay na din, kung saan tataya si Juana ay doon na din sila. Maging ang mga tao ay panalo rin dahil kay Juana at nalulugi na ang bangka sa perya. Ang galing mo, Juana! Palaging panalo ah! Oo nga po Ate Mila, umiiyak na yung bangka oh. Dahil sa sunod-sunod ang panalo ni Juana ay tuluyan na nilang naubos ang pera ng bangka, kaya maaga pa lamang ay nagsara na ito. Marami naman ang natuwa kay Juana at nag-appear pa ito sa kanya dahil nanalo din sila. Ano mga manong, natalo natin ang bangka no? Kaya na magsara ang perya ay umalis na din si Juana at Mila dahil marami na din naman silang panalo. Nag-ikot muna sila sa plaza para mamili at kumain na rin. Ang galing mo talaga, Juana. Ang laki ng panalo mo ah. Oo nga po Ate Mila, eto, 3,000 balato ko sa'yo. Wow, may balato pa talaga ako. Apo ate, pero wag mo kong isusumbong kay Nanay Berta ha. Magagalit kasi yun sa akin at nagsusugal ako. Baka kunin pa nun ng pera ko. Ganun ba? Sige, hindi ko sasabihin kahit kay nanay. Lingid naman sa kaalaman nila Mila at Juana ay kanina pa may nagmamasid sa kanila at ito ay ang manlalason na naglason sa bata. Alam na kasi na dinala ang bata sa bahay ng manggagamot na si Aling Bebang. Kaya napagaling nito ang bata na sana ay biktima niya, kaya naman gaganti ito. Napili niyang biktimahin si Juana at Mila dahil nakita niyang lumabas ang dalawa sa bahay ni Aling Bebang. Kaya sigurado ito na pamilya ang mga ito ng mga manggagamot. Kanina niya pa pala ang mga ito sinusundan at kumukuha lang ito ng tiyempo. Pero lingid din sa kaalaman ng manlalason ay nakabantay ang mga gabay ni Juana sa kanya. Pero sinabi ng kapra sa duwende at tikbalang na wag silang makialam. At hayaan muna nila si Juana dahil unti-unti na umanong nagigising ang dugong albularya at mambabarang ng kanilang alaga. Sasali lang sila at makikialam kapag nakikita nila na dehado ang kanilang alaga. Tumango naman ang dalawa, lalo na ang tikbalang na si Buhawi dahil nais niya din malaman ang kakayahan ng bata. Lalo pa, nalaman niya sa kapre at duwende na anak ito ng albularyang si Juanita na dati niya ring kaibigan. Tila itinadhana na makilala nito ang anak niya na si Juana, kaya nagpatuloy lamang sila sa pagmamasid sa bata. Samantala, matapos kumain at mag-ikot sa plaza, ay nagyaya nang umuwi si Mila dahil nga baka hinahanap na sila sa bahay at maghahapon na. Juana, umuwi na tayo. Baka hinahanap na tayo dun para maghapunan. Sige pa Ate Mila. Lumakad na sila pa uwi at ito na rin ang inaantay na pagkakataon ng manlalason na aswang. Dahil matanda ito ay sinamantala niya ang pagkakataon. Humarang ito sa daraanan ng dalawa at nagkunwari na kailangan ito ng tulong. Habang papauwi si Juana at Mila ay nakita nila ang matanda sa daan. Lola, ano po nangyari sa inyo? Nadapa kasi ako, Ineng. Madilim na hindi ko nakita na may bato pala. Ganun ho ba? Haliho kayo, tutulungan ko kayo makatayo. Maraming salamat sa tulong mo, Ineng. Wala ho yun, Lola. Teka, taga saan ho ba kayo? Doon sa unahan, doon lang ang bahay ko. Ganun ho ba? Sige ho, gusto niyo ho na ihatid na muna namin kayo? Talaga nako, maraming salamat. Pasensya na nakaabala pa ako sa inyo. Wala ho yun. Ano Juana, hatid na muna natin si Lola? Sige pa Ate Mila. Kaya nga hinatid nila ang matanda at tumungo ang mga ito sa kakahuyan kung saan wala nang masyadong tao. Ang layo naman ho ng lugar nyo. Madilim pa dito Lola ho. Sana pala Juana, nagdala tayo ng ilaw no? Ayos lang yun ate. Siya nga pala Lola, mauna na po kayo maglakad. Hindi namin kabisado na Ate Mila ang daan papunta sa bahay nyo. Sige mga Ineng, malapit na din naman tayo. Ando na sa unahan nito. Magsasalita pa sana si Mila pero hinawakan ito ni Juana sa kamay at nakita niyang umiiling-iling ito na tila may ibig sabihin. Hinayaan na lamang nilang maunang maglakad ang matanda at dito na napagtanto ni Mila na parang may hindi tama kaya tumingin ito kay Juana
at nakita niyang tumango ito. Kaya naman hinugot nito ang punyal na lagi niyang dala na bigay ng kanyang nanay Bebang para pamproteksyon. Sandali ho Lola, mukhang malayo pa po ata ang bahay niyo dito. Kaya hanggang dito na lang ho siguro namin kayo maihahatid. Malapit na tayo mga inaeng, konti na lang. Mukhang kaya niyo na naman po Lola, na kayo lang. Ano ba sinasabi mo? Huwag ka na magkunwari, Lola. Alam na namin ang totoo. Gusto mo lang kaming sumunod sa'yo sa walang tao. Hindi mo naman talaga kailangan ng tulong. Ang sabi mo, nadapa ka dahil madilim. Pero madilim na nga dito. Pero ang bilis mong lumakad. Oo nga, mabuti na lang at nahalata ng pinsan ko. Ganun ba? Ang talino mo naman bata ka. Pero huli na. Wala na makakatulong sa inyo dito. Sinasabi ko na nga ba eh. Wana, dyan ka lang sa likod ko Tinutok na ni Mila ang punyal sa matanda pero ngumiti lamang ito sa kanya. Siguro, ikaw din yung manlalasin ano? Tumawa naman ang matanda at nagwika na siya nga umano. Pakialamera kasi ang manggagamot na si Bebang kaya sila umano ang gagantihan niya. Nagulat naman si Mila sa nalaman kaya naman nagalit din ito. Wala kang awa? Kampo ng dyablo? Pati bata pinapatulan mo? Maganda kasi ngiali ang kaluluwa ng bata. Pero mga pakialamera kayo kaya humanda kayo sa akin. Kayo ang ipapalit kong pangalay. Lalo na yung batang kasama mo. Pangit, ikaw ang humanda sa amin. Nakita naman nila Mila at Wana na biglang tumayo ang mga buhok ng matanda. Nagbaga bigla ang mga mata nito at nagkaroon ng mahabang mga kuko at naglalaway. Hindi ko lang pala manlalason. Aswang ka pang pangit na hukuluban ka. Wana, huwag mo na siyang galitin. Bukang hindi natin siya kaya. Ang mabuti pa, tumakas ka na. Hindi na kayo makakatakas sa akin. Alam ni Wana na siya ang uunahin ng aswang kaya ang ginawa nito ay tumakbo ito papalayo kay Mila para mapunta ang atensyon ng aswang sa kanya at mailigtas si Mila. Pangit, habulin mo ako. Tumakbo nga si Wana at kagaya ng inaasahan nito ay siya nga ang hinabol ng nilalang. Bilis Wana, tumakbo ka! Hinabol ng aswang si Wana at taharang pa sana si Mila. Pero mabilis lamang itong nailaga ng aswang at nilampasan para habulin ang bata kaya naman humabol din ito. Pero sadyang mabilis ang aswang kaya hindi ito mahabol ni Mila hanggang sa nadapa pa ito at mabitiwan ang punyal niya. Hindi! Wana! Samantala, nagtataka naman ang aswang dahil mabilis naman ang takbo nito pero hindi niya magawang maabutan ng batang si Wana at inaasar-asar pa siya nito. Ang bagay mo naman. Paano? Matanda ka na kasi. Agad-agad ka na. Naiinis na umaangil naman ang aswang kay Wana dahil hindi niya talaga ito maabutan. Hanggang sa naglaho pa ito sa paningin niya. Napatigil ito para hanapin kung nasaan ang batang si Wana. Ako ba nga'y nahanap mo? Nakita niya si Wana na nasa likod na niya at may hawak na itong kahoy. Kaya umangil ang aswang at sinugod ito. Pero mabilis lamang itong nailaga ni Wana. At dito, gamit ang kahoy na hawak, ay pinalo niya ang aswang sa binti. Kaya naman napahiyaw ito. Ang bagay sa'yo. Sa ginawa mo sa bata at sa iba mo pang biktima. Gumaganti ng pagkalmot ang aswang kay Wana pero hindi niya talaga matamaan ng bata. Kaya ginagantihan din siya ni Wana ng palo. Kaya napapahiyaw ito sa sakit. Hindi ito makapaniwala na nagagawa siyang paglaruan ng batang si Wana. Nagawa pa nitong umusal ng orasyon na palipad hangin para kay Wana. Dahil nga, hindi ito makatama. Pero maging ito ay hindi umubra sa bata. Naku, walang epekto sa akin yan. Nakakatamad ka naman kalapin na aswang ko. Dito na nakita ng aswang ang kwintas ni Wana na nagliliwanag at pamilyar ito sa kanya. Paano nasa iyo ang kwintas ni Juanita? Anong Juanita? Wana ang pangalan ko Sinugod muli ito ni Wana at pinagpapalo ng kahoy hanggang sa mawala ng malay ang matandang aswang naman lalason. Dito na sumipol si Wana para tawagin ang kaibigang tikbalang kaya agad naman itong lumitaw. Abawi, ikaw na ang bahala dyan Pupuntahan ko pa si Ate Mila. Tumango naman ang tikbalang na siya na umano ang bahala sa aswang at sisiguraduhin niya na hindi na ito makakapaminsalang muli. Agad nang binalikan ni Wana si Mila
at tumatakbo ito papunta din sa kanya. Ate Mila, nandito ako. Nakita naman ni Mila na parang naglalakad lang si Wana na tila ba wala man lang nangyari. Wana, ayos ka lang ba? Ang aswang, nasa na? Ayos lang po ako ate. Tsaka wala na yung aswang. Binugbog ka na. Ano? Paano binugbog? Basta ate, mahabang kwento. Tsaka nagugutom na ako. Nagutom ako kakapalo sa aswang na yun eh. Kaya umuwi na tayo ate Mila. Hindi na lamang tinanong ni Mila kung paano nagawang matalo ni Wana ang aswang dahil ang mahalaga ay walang nangyari sa kanyang pinsan. Umuwi na nga sila sa kanilang bahay at sinabi na lamang ni Wana sa kanyang pinsan na wag na lang sabihin ang mga nangyari at baka pagalitan silang pareho. Tumango na lamang si Mila kahit medyo nagtataka ito sa pinsan na si Wana at habang lumalakad pa pauwi ang dalawa ay pinagmamasdan lamang sila ng kapre at duwende na natutuwa sa kanilang alagang si Wana. At sa aswang naman lason ay pinatay ito ng tikbalang at itinapon sa gitna ng kakahuyan ng bangkay nito at nagwika na mukhang may bago ng kakalaban sa kasamaan. Sabay bungis-ngis nito at inalala ang batang si Wana. Dito ko na muna po tatapusin ang kwento ni Wana, ang tamad na albularya. Sana po ay magustuhan ninyo. Maraming salamat at magandang araw pong muli sa lahat.